Wala kang silbi. Palamuti ka lang sa bahay ko. Sumbat ni Carlos habang nagkukuskos si Elara ng sahig. Nasa itaas ang asawa niya, nilulunod sa luho ang aroganteng kabit. Ngunit ang pamilyang umalila sa kanya ay nakatayo sa yaman ng kanyang yumaong ama. Tapos na ang pagiging martir. Babawiin niya ang ninakaw na imperyo. Paano dudurugin ng inalipang reyna ang mga huwad na hari? Wala kang silbi. Palamuti ka lang sa bahay ko. Isinumbat ni Carlos kay Elara. Habang nakaluhod siyang nagkukuskos ng sahig, nilulunod naman ng asawa sa luho ang aroganteng kabit nito. Ang hindi nila alam, ang pamilyang umalipin sa kanya ay nakatayo lamang sa yamang ninakaw mula sa kanyang yumaong ama. Tapos na ang pagiging martir. Paano dudurugin ng inalipang reyna ang mga huwad na hari ng kanyang tahanan? Ipasok mo na si Stella rito sa mansyon, Carlos. Siya ang magbibigay sa akin ng apo na lalaki. Hayaan mo ang Elara na yan. Wala namang silbi kundi maglinis at magbayad ng utang na loob natin sa patay niyang ama. Ang tinig ni Doña Sofia ay tila yelong tumusok sa hangin ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pintuan, nakaluhod si Elara sa malamig na marmol. Hawak niya ang paboritong mamahaling polo ng kanyang asawa na maingat at matiyagan niyang pinalantya upang matiyak na walang kahit isang gusot bago ito pumasok sa opisina. Ang pagmamahal at sakripisyo ay nasa bawat haplos niya sa tela, ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa biyanan at ang pananahimik ng kanyang asawa ay tila asidong sumunog sa lahat ng kanyang pag-aalay. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri mula sa damit na hawak, kaya't ang pinalansang tela ay marahang bumagsak sa sahig. Namanhid ang kanyang mga binti. Tila nawalan ng dugong dadaloy papunta sa kanyang puso. May malaking bato na tila biglang bumara sa kanyang lalamunan. Pumipigil sa anumang hangin o hikbi na nais kumawala. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakabibinging pananahimik ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng taon ng kanyang pagiging martir, ang lahat ng pangaalipusta na kanyang nilunok alang-alang sa pagbuo ng isang pamilya, ay tila naging abo na tinangay ng hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niyang pulutin ang nalaglag na polo. Tila pinupulot ang sarili niyang dignidad na walang awang tinapakan ng mga taong pinagsisilbihan niya. Walang imik siyang tumayo at naglakad palayo sa silid na yon. Hindi niya kinumpronta ang mag-ina. Ang pinakamasidhing kirot ay hindi isinisigaw. Ito ay kinikimkim hanggang sa mamatay ang natitirang pag-asa sa dibdib. Tumuloy siya sa madilim na kwarto ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang inosenteng mukha ng bata na mahimbing na natutulog. Yumuko si Elara at mahigpit na niyakap ang maliit na katawan ng anak. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat sa pilit na pagpipigil ng pag-iyak, natatakot na magising ang bata at makita ang kahinaan ng kanyang ina. Sa harap ng salamin sa sulok ng kwarto, tinitigan niya ang kanyang sarili sa dilim. Ang dating masigla at maaliwalas na mukha ng kaisa-isang anak ng isang mayamang negosyante ay napalitan ng isang babaeng losyang, pagod, at tila nakalimutan na kung paano ngumiti. Paano siya umabot sa ganitong kalagayan? Paano niya hinayaan ang sarili na maging alipin sa ngalan ng isang huwad na pag-ibig at utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya? Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Elara upang idaan sa pagod ang bigat ng kanyang dibdib na pagpasyahan niyang maglinis sa madilim at lumang bodega ng mansyon. Habang nag-aayos ng mga nakasalansan na gamit sa isang sulok, hindi niya sinadyang masagi ang isang maalikabok at pamilyar na kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga lumang kasangkapan. Ito ang kahon ng kanyang yumaong ama. Nang tumama ang kahon sa sahig, bumukas ang takip nito at may isang selyadong brown envelope na dumaos-dos palabas. Kumabog ang dibdib ni Elara nang makita ang pamilyar na sulat kamay sa labas ng sobre na napupuno ng makapal na alikabok. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang basahin niya ang nakasulat.
Para sa aking unika hiha, Elara, buksan mo kung wala na ako. Nakatitig lamang siya sa lumang sobre, may namumuong katanungan sa kanyang isip. Hindi alam na ang pagbukas nito ay wawasak sa lahat ng kasinungalingang nagpakulong sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang makapal na alikabok sa ibabaw ng lumang sobre ay tila saksi sa mga taong inilibing ni Elara ang sariling kaligayahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang dahan-dahan niyang punitin ang selyo upang ilabas ang laman nito. Sa loob ay may isang makapal na patong ng mga dokumento at ang pinakaibabaw ay ang orihinal na huling habilin at testamento ng kanyang ama. Hinaplos ni Elara ang pamilyar na pirma ng matanda sa ibaba ng papel. Tila may mainit na palad na humawak sa kanyang pagod na puso. Nagbibigay ng lakas at tahimik na humihingi ng tawad sa matagal na panahong pagkakabulag niya. Nang buklatin niya ang mga sumunod na pahina, tumambad sa kanyang paningin ang mga bank statements ng kumpanya na may petsa hanggang sa buwan ng pagkawala ng kanyang ama. Wala ni isang senyales ng pagkalugi o paglubog sa utang. Ang kumpanyang paulit-ulit na isinumbat sa kanya bilang pabigat ay masigla at umaapaw sa milyon-milyong pondo. Tila hinila ng kalungkutan ng kanyang diwa, pabalik sa malamig at madilim na burol ng kanyang ama. 5 taon na ang nakalilipas. Umiiyak siya noon hanggang sa mamanhid ang kanyang buong katawan. Halos hindi na makahinga sa labis na pighati habang iniaabot ni Carlos ang isang kalatas. Pirmahan mo ang power of attorney na ito, Elara. Huwag kang mag-alala. Sasaluhin namin ni Mama ang lahat ng iniwang utang ng papa mo para hindi kayo mawalan ng tirahan ni Maya. Iyon ang mga salitang naging posas sa kanyang mga kamay at paa. Isang napakalaking patibong na binuo ng mismong lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ang buhay na inutang niya raw sa mga Ramirez ay isang malaking kasinungalingan sapagkat siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng tinatapakan nila. Mas lumalim ang sugat nang makita niya ang mga nakatuping resibo na hindi sinasadyang naisama sa mga huling transaksyon bago tuluyang inangkin ni Carlos ang kumpanya. Mga resibo ito ng mamahaling alahas at magagarang sasakyan na binili gamit ang corporate funds. Hindi ito para sa kanya, kundi para sa iisang pangalan na nakatatak sa papel, Stella. Ang perang pinaghirapan ng kanyang ama mula sa pawis at dugo ay ginagamit ngayon ng kanyang asawa upang tustusan ng karangyaan ng babaeng walang ibang ginawa kundi sirain ang kanyang pamilya. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata, hindi dahil sa luhang nais pumatak, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na mawalan ng kontrol, isang malamig at mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang inililigpit ang mga papel, may napansin siyang isang maliit at gusot na resibo mula sa isang kilalang botika na nakasiksik sa pinakailalim ng sobre. Wala itong pangalan ng pasyente, ngunit may nakatatak na petsa ang mismong gabi bago inatake sa puso ang kanyang ama. Hindi malinaw sa kanya kung para saan ang matapang na gamot na binili roon, ngunit isiniksik niya ito sa kanyang bulsa, kasama ng isang malalim na katanungan na nangangailangan ng kasagutan sa tamang panahon. Maingat niyang ibinalik ang mga dokumento sa loob ng kahon at itinago ito sa pinakamasikip na sulok ng bodega, kung saan hindi ito masisilayan ng sinuman. Mula sa labas ng bodega, isang mabigat na yabag ang palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Bumukas ang lumang pinto at bumulaga ang nakasimangot na mukha ni Carlos na tila naghahanap ng mapagbubuntungan ng galit. Ano ba ang ginagawa mo dyan sa madilim na yan? Wala pa ang almusal ko at malilate na ako sa opisina. Naiinis na bulyaw ng kanyang asawa. Tumayo si Elara. Itinatago sa likuran ng kanyang mga nanginginig na kamay habang ang kanyang puso ay tuluyan ng naging kasing tigas ng bato. Tinitigan niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Pinigil ang pagnanasang isumbat ang katotohanan at mahinahong sumagot. Nakahanda na ang kape mo.
mahal. Ang mapait na kape na inihain ni Elara ay tila sumasalamin sa kinahinatnan ng kanyang umaga. Sa mahabang hapagkainan, nakayuko lamang siya habang pinagmamasdan ng kanyang biyenan na si Doña Sofia na maselang hinihiwa ang nilutong itlog. Padabog na ibinaba ng matanda ang kanyang tinidor sa porselanang pinggan, 1 kilos na nag-iwan ng matalim at hindi kaaya-ayang alingawngaw sa buong silid. Ano ba naman ang tabang ng itlog na ito? Wala ka na ngang ibang ambag sa bahay na ito? Pati ba naman pagluluto hindi mo pa maayos? Utang na loob mo sa amin kung bakit ka nakakakain ng masarap ngayon. Tapos ganito pa ang isusukli mo. Mataray na bulyaw ng biyanan. Sa kabilang dulo ng mesa, ni hindi man lang nag-abala si Carlos na iangat ang kanyang paningin mula sa kanyang cellphone. Ang dati-rati nakakapasong sakit sa dibdib ni Elara tuwing nakakarinig ng pangiinsulto ay napalitan ngayon ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Tumango lamang siya at marahang humingi ng paumanhin ng nakayuko. Sa loob-loob niya, mahigpit niyang kinakagat ang kanyang labi upang pigilan ang sariling isumbat na ang kinakain nila, ang mamahaling pinggang ginagamit nila, at ang mismong silyang inuupuan ng matanda ay binili gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang yumaong ama. Nang tuluyan nang umalis ang mag-ina upang magtungo sa kumpanya, naiwan si Elara sa malawak at tahimik na mansyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang maliit na silid at hinalungkat ang isang lumang kahon ng mga alaala sa ilalim ng kanyang aparador. Mula roon ay kinuha niya ang isang kupas na calling card na matagal na niyang itinago, na halos may mga punit na sa gilid dahil sa kalumaan. Nakasulat doon ang pangalan ni Mateo Cruz, ang dati niyang kaklase, na ngayon ay kilala bilang isang matapang at magaling na corporate lawyer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang mga numero. Matagal siyang nag-alinlangan, pinanghihinaan ng loob sa isiping baka hindi na siya nito kilala matapos ang mahabang panahon ng walang komunikasyon. Ngunit ang pagnanasang mabawi ang ninakaw na kinabukasan ng kanyang anak na si Maya ang nagtulak sa kanya upang kunin ang telepono. Ilang sandali ng mabigat at nakakakabang paghihintay ang namagitan habang pilit niyang pinapakalma ang paghinga hanggang sa may sumagot sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" tanong ng pamilyar na tinig. "Mateo, si Elara ito." Pilit niyang pinatatag ang kanyang nanginginig na boses, isang mahaba at tila nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Nang muling magsalita si Mateo, ang kanyang tinig ay nagbago. May halong matinding pangungulila at malalim na pag-aalala ang bumakas sa bawat salita nito. Tila isang taong matagal na naghintay sa ulan na makita ang araw. "Elara, ikaw ba talaga yan? My God, kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakita. May maitutulong ba ako?" Ang simpleng tanong na yon ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig at sugatang pagkatao ng ginang. Halos mabasag ang kanyang boses nang makiusap siyang magkita sila ng palihim dahil mayroon siyang napakahalagang bagay na kailangang idulog. Walang anumang pag-aalinlangan. Agad na pumayag si Mateo. Ang mabilis nitong pagtugon ay nagbigay ng isang kislap ng pag-asa na nagpainit sa kanyang mga nanlalamig na palad. Kinagabihan, habang patuloy na bumabagsak ang tubig mula sa shower sa banyo, kung saan naliligo si Carlos, sinamantala ni Elara ang pagkakataon. Maingat niyang binuksan ang laptop ng kanyang asawa na naiwan sa ibabaw ng kama. Ang maliwanag na ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang namumutla, ngunit determinadong mukha. Wala siyang masyadong alam sa teknolohiya, ngunit ang pagnanasang makamit ang hustisya ang nagturo sa kanyang mga mata na hanapin ang mga nakatagong folder ng pananalapi ng kumpanya. Ipinasok niya ang isang maliit na flash drive. Habang hinihintay na matapos ang mabagal na pagkopya ng mga mahahalagang dokumento, naramdaman niya ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso na halos yumanig sa kanyang buong dibdib. Ito ang unang pagkakataon
na gumawa siya ng tahasang hakbang laban sa mga taong umabuso sa kanya. Sa kabila ng matinding takot, nagulat siya sa sarili niyang tapang. Isang tapang na matagal na palang naghihintay na pumiglas mula sa pagkakakulong. Nang malapit nang matapos ang pagkopya, napansin niya ang isang madilim na anino na gumagalaw mula sa ilalim ng puwang ng pinto. Dahan-dahang umikot ang seradura at unti-unting bumukas ang nakapinid na kahoy. Hindi si Carlos ang iniluwan nito, kundi ang nakapamewang at matalim ang matang si Doña Sofia. Dumapo ang malalamig at nagdududang titig ng matanda sa manugang at sa kumikinang na screen ng laptop na hawak nito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elara, nanlamig ang kanyang gulugod nang marinig niya ang boses ng kanyang biyenan na tila isang patalim na handang sumaksak anumang oras. Anong ginagawa mo sa gamit ng asawa mo? Sa isang iglap, bumilis ang pintig ng puso ni Elara at tila huminto ang kanyang paghinga. Ngunit sa halip na mataranta, isang hindi inaasahang kalamigan ang gumapang sa kanyang buong sistema. Mabilis niyang tinanggal ang flash drive at isinara ang laptop bago pa man ito makita ni Doña Sofia. Gamit ang isang basahan na palagi niyang dala, mabilis niyang pinunasan ang keyboard at kalmadong hinarap ang kanyang biyenan. Ma, pinupunasan ko lang po ang laptop ni Carlos. Masyado na kasing maalikabok at baka masira. Malumanay niyang paliwanag. Tumaas ang isang kilay ni Doña Sofia, ngunit tila nakumbinsi ito sa mamong anyo ng kanyang manugang. Ganoon ba? Kung tapos ka na dyan, linisin mo ang guest room sa ibaba. Siguraduhin mong napakalinaw ng mga salamin at walang kahit isang hibla ng alikabok dahil may darating tayong bisita. Utos nito bago padabog na isinara ang pinto. Huminga ng malalim si Elara at naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Kinahapunan, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Lumabas mula rito si Carlos, ngunit hindi siya nag-iisa. Magalang niyang inalalaya ng isang maganda at nakabihis na babae na may malaking tiyan, si Stella. Nang makita sila ni Doña Sofia, isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi ng matanda, isang nangiting kailanman ay hindi ibinigay sa sarili niyang manugang. Sila ay pumasok sa loob ng bahay na tila isang masayang pamilya. Elara, halika rito, tawag ni Doña Sofia. Lumapit si Elara at ang kanyang mga mata ay napako sa babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Ito si Stella, ang bago at napakagaling na personal assistant ng anak ko. Kamakailan lang ay naulila siya, kaya dito muna siya titira sa atin pansamantala upang hindi siya malungkot. Isang napakabigat na kasinungalingan ang binitawan ng matanda, na tinanggap lamang ni Carlos ng isang tango. Hello Elara, ang ganda pala ng bahay niyo. Medyo lumanga lang ang disenyo. At ikaw, mukha kang mabait, bati ni Stella, habang ang kanyang mga mata ay sinusuri ang simpleng bestida ni Elara mula ulo hanggang paa. Ang bawat salita ay may dalang patagong insulto. Pakibuhat mo na lang ang mga maleta ko. Papunta sa guest room. Medyo mabibigat iyan. Bawal pa naman ako sa mabibigat na buhatin. Utos nito sabay ngangiti na tila isang reyna. Walang nagawa si Elara, kundi tumango habang pinipigilan ang nanginginig na galit sa kanyang mga kamao. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, sinamantala ni Carlos ang pagkakataon upang kausapin ang kanyang asawa. Elara, sana intindihin mo. Kawawa naman si Stella. Wala siyang ibang malalapitan kundi ako. Alam mo naman na utang na loob mo sa amin ang buhay mo, kaya huwag ka sanang mag-inarte at mag-isip ng kung ano-ano. Bulong nito. Ang mga salitang iyon ay hindi pakiusap, kundi isang banta na sinabayan ng malamig na titig. Habang akay-akay ni Elara ang mabigat na maleta, paakyat sa hagdanan. Halos madurog ang kanyang puso sa bigat, hindi ng bagahe, kundi ng katotohanang siya na ang inagawan ay siya pa ang pinagmumukhang masama. Pagdating sa guest room, maingat niyang inilapag ang mga gamit. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang isa sa mga bagahe ni Stella at mula roon
ay sumilip ang isang nakatuping larawan, isang ultrasound. Malinaw na nakasulat sa ilalim nito ang pangalan ng ina at ang kasarian ng sanggol. Lalaki. Ito na siguro ang tagapagmana na matagal nang hinahangad ni Doña Sofia. Hindi niya napansin ang pamilyar na amoy ng pabango na kumalat sa silid. Isang mamahaling pabango na minsang naamoy niya mula sa mga damit ni Carlos kapag umuuwi ito ng 10 oras ng gabi. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ng matalas na boses ni Doña Sofia mula sa kusina. "Elara, halika rito. Nahihilo raw si Stella at gustong kumain ng mainit na sabaw. Magluto ka ng paborito niyang tinola. Teka, ubos na pala ang budget natin sa grocery ngayong linggo," sabi ng matanda sabay tingin sa direksyon ng silid ni Maya. "Kunin mo na lang ang pera sa alkansya ng anak mo. Tutal, kaarawan naman niya sa susunod na buwan para may ambag naman siya sa kasiyahan ng pamilya." Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, tumakas si Elara mula sa mansyon gamit ang palusot na mamimili siya ng gamot para sa ubo ni Maya. Dala ang mga dokumentong nakatago sa isang lumang bag. Sumakay siya ng jeep papunta sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa kabilang bayan, ang lugar na pinag-usapan nila ni Mateo. Pagbaba niya, ang malamig na hangin at walang tigil na pagpatak ng tubig mula sa langit ay tila nakikidalamhati sa bigat ng kanyang dibdib. Basang-basa ang kanyang damit at buhok nang pumasok siya sa loob ng kapihan, nanginginig sa ginaw at kaba. Mula sa isang sulok, isang pamilyar na lalaki ang agad na tumayo. Si Mateo. Hindi nagbago ang kanyang malalim at seryosong mga mata, ngunit ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi ay puno ng init at pag-aalala. Agad niyang hinubad ang kanyang makapal na itim na jacket at maingat na ipinatong sa mga nanginginig na balikat ni Elara. Ang simpleng kilos na yon ay higit pa sa pagbibigay ng init. Ito ay isang kilos ng pag-iingat at respeto na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elara na siya ay nakita, hindi bilang isang utusan o isang palamuti, kundi bilang isang taong nangangailangan ng kanlungan. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng jacket ni Mateo, nilalanghap ang amoy ng kape at kaligtasan na tila gamot sa kanyang mga sugat. Umupo sila sa pinakamaduming sulok ng kapihan, malayo sa mga mata ng iilang parokyano. Walang paligoy-ligoy na inilabas ni Elara ang mga dokumento at inilatag sa ibabaw ng mesa. Habang binabasa ni Mateo ang bawat pahina, ang kaninang maaliwalas nitong muka ay unti-unting nabalot ng maitim na ulap ng galit. Paulit-ulit niyang tiningnan ang pekeng pirma sa power of attorney at bawat sulyap niya kay Elara ay may kasamang matinding awa at pagsisisi. Napakuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa, nagpipigil ng salitang hindi niya masabi dahil sa bigat ng sitwasyon. Nang matapos siyang magbasa, hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Elara. "This is not just estafa, Elara. This is syndicated. Planado ang lahat ng ito mula pa sa simula." Mahina ngunit mariin niyang sabi. Doon na tuluyang bumigay ang pader na matagal nang pinatatag ni Elara. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak sa ibabaw ng mesa. Hindi ito iyak ng paghihinagpis, kundi iyak ng matinding pagod. Pagod sa pagiging manhid, pagod sa pagiging martir. Nakita ni Mateo ang kanyang pag-iyak. Gusto niya itong yakapin, ngunit alam niyang may hangganan dahil si Elara ay kasal pa rin sa mata ng batas. Kaya't sa halip na yakapin, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Elara. Ang init na dumaloy mula sa kanyang palad ay tila isang pangako. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Kukunin natin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo, Elara." "Lahat!" bulong niya. Bago sila maghiwalay, may iniabot si Mateo na isang maliit na flash drive. "Pinaimbestigahan ko na ang records ng kumpanya niyo at lumabas ang pangalan ni Stella. Hindi lang siya basta kabit. Buksan mo yan kapag ligtas ka na. At tandaan mo,
Mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Ang mga salitang yon ang naging baluti ni Elara sa kanyang pag-uwi sa kulungang tinatawag niyang tahanan. Pagpasok niya sa pinto ng mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag ng malakas na pag-iyak ng isang bata mula sa sala. Nagmamadali siyang tumakbo at natagpuan si Maya na umiiyak sa isang sulok habang si Stella ay nakatayo sa gitna na tila isang nagagalit na diyosa. Sa tabi nito ay si Carlos na walang imik ngunit bakas sa mukha ang pagkampi sa kanyang kabit. "What happened here?" tanong ni Elara. "Yang magaling mong anak, hindi tumitingin sa dinadaanan. Muntik na niyang mabangga ang tiyan ko. Paano kung mapaano ang baby ko? Sino ang mananagot?" Pasigaw na sumbat ni Stella. Niyakap ni Elara ang kanyang umiiyak na anak. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding galit ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang supling. Agad na lumuhod si Elara upang yakapin ang nanginginig na si Maya. Pilit na ibinabaon ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi na nito makita ang galit na mukha ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Pasensya na, Stella. Pasensya na po, Carlos. Hindi lang marahil tumitingin sa dinadaanan ng bata. Hindi na maulit," mahinahong sabi ni Elara habang nakayuko. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Stella habang si Carlos naman ay nanatiling tikom ang bibig. Tila isang rebultong walang pakiramdam sa takot ng sariling anak. Sa loob ni Elara, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw. Ngunit alam niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara hanggang sa huling sandali. Nang dinala na niya si Maya sa kwarto nito upang patulugin, nanatili si Elara sa tabi ng anak hanggang sa kumalma ang paghinga nito. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, kinuha ni Elara ang flash drive na ibinigay ni Mateo. Isinaksak niya ito sa kanyang lumang laptop at binuksan ang mga files. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat dokumentong bumubulaga sa screen. Hindi lang pala basta assistant o naulila si Stella. Ayon sa investigasyon ni Mateo, si Stella ay isang kilalang bayarang babae sa mga high-end club na matagal nang binubuhay ni Carlos gamit ang pondo ng kumpanya. Ang mga mamahaling bag, alahas, at ang mismong bahay na tinutuluyan ng pamilya ni Stella sa probinsya ay galing sa pawis at dugo ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Ang galit na nararamdaman ni Elara ay tila isang bulkang unti-unting kumukulo, naghahanda sa isang pagsabog na wawasak sa lahat. Kinabukasan, habang nag-aayos si Elara ng mga gamit ni Maya, biglang pumasok si Doña Sofia sa kanilang kwarto nang walang pasabi. Walang pasubali nitong hinalungkat ang cabinet ni Elara hanggang sa mahanap ang isang maliit na passbook na nakatago sa ilalim ng mga damit. "Ito pala ang itinatago mo," bungad ng matanda. Iyon ang savings account para sa pag-aaral ni Maya, na pinaghirapan ni Elara sa pamamagitan ng palihim na pagbebenta ng mga baked goods sa mga kaibigan at kakilala sa loob ng maraming taon. Gagamitin natin ang perang ito para sa engranding ika-60 fiesta ng pamilya at para sa gender reveal party ni Stella sa susunod na linggo. Kailangan nating ipakita sa lahat na masaya at matatag ang pamilya Ramirez. Utos ng biyanan sa isang tinig na hindi tumatanggap ng pagtanggi. "Ma, para po yan sa kinabukasan ni Maya. Pinag-ipunan ko po yan ng 7 na taon," pakiusap ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Ngunit isang matalim na tingin lamang ang isinagot ni Doña Sofia. "Huwag kang madamot, Elara. Kung hindi dahil sa amin, wala kayong matutuluyan ng anak mo. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain nyo. Ibigay mo ito sa akin o lalayas kayo rito ngayon din." Ito ang pinakamasakit na anyo ng pagmamanipula na naranasan ni Elara. Dahan-dahan niyang ibinigay ang passbook, ang kanyang mga kamay
ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Sige po ma, para sa ikasisiya ng pamilya, may nahon niyang sagot. Ngunit sa kanyang isipan, iyon na ang huling hininga ng kanilang kasakiman na kanyang papayagan. Pag-alis ng matanda, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Mateo. Elara, nakuha ko na ang resulta ng pagsusuri sa resibo na nahanap mo sa bodega. Bungad ng abogado, ang boses nito ay puno ng seryosong tono. Ang gamot na binili sa gabing iyon, ito ay isang uri ng pampataas ng blood pressure na hindi dapat ibinibigay sa mga taong may mahinang puso tulad ng papa mo. Ito ang nag-trigger ng kanyang fatal heart attack at nakuha ko rin ang CCTV footage mula sa botika na itinago ng isang empleyado. Ang taong bumili ng gamot na yon, walang iba kundi si Doña Sofia. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elara. Ang malamig na katotohanan ay tila isang laso na kumalat sa kanyang buong sistema. Hindi lang sila mga magnanakaw, sila ay mga mamamatay tao na kumuha ng buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang nagpapatigil sa pagtibok ng mundo ni Elara. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang bawat salita ng abogado ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Doña Sofia, ang babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 7 taon, ang babaeng pinaglingkuran niya ng may pagpapakumbaba at utang na loob, ay ang mismong kamay na pumatay sa kanyang ama. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang madilim na kwarto ng kanyang ama, ang hirap na paghinga nito, at ang mabait na anyo ni Doña Sofia habang iniaabot ang isang baso ng tubig at isang puting gamot. Uminom ka nito, balay, para kumalma ang dibdib mo. Ang malumanay na boses ng matanda ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ngayon ay may kasama na itong tunog ng kamatayan. Ang lahat ng luha na ibinuhos niya noong libing ay tila naging laso na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, kaya dahan-dahan siyang napadausdos sa malamig na sahig ng kanyang silid. Napaakap siya sa kanyang sarili, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay napakalalim at napakabigat, na tila nilulunod siya sa isang karagatang walang hangganan. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang malakas na tawanan ni na Carlos at Stella. Nagpaplano sila ng isang marangyang bakasyon sa Europe, gamit ang pera mula sa insurance at kumpanya na nakuha nila matapos ang kamatayan ng kanyang ama. Ang bawat halakhak nila ay tila isang insulto sa bangkay ng kanyang magulang. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mapagmahal at mapagpatawad na Elara ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay biglang naging malamig at kasing tigas ng asero. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng mga tuyong bakas ng luha at kinuha ang kanyang cellphone. I-freeze mo na ang lahat ng accounts sa Mateo. Kunin mo ang injunction order. Dudurugin natin sila sa mismong gabi ng fiesta. Ang kanyang text ay maikli, ngunit puno ng determinasyon. Isang mensahe na maghuhudyat ng katapusan ng paghahari ng mga Ramirez. Hindi na siya lalaban bilang isang biktima. Lalaban siya bilang isang anak na naniningil ng katarungan. Naghugas siya ng muka at tiningnan ang sarili sa salamin. Isinuot niya ang kanyang maskara, ang maskara ng isang masunurin at tahimik na manugang na handang magpaalila. Habang sa ilalim nito ay isang nag-aapoy na puot na naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumiklab. Kinaumagahan, lumapit sa kanya si Doña Sofia habang nagluluto siya ng almusal. Ang matanda ay nakasuot ng isang mamahaling seda at tila napakasigla. Elara, bukas na ang ika-60 fiesta ng pamilya. Maraming malalaking tao ang darating, pati na ang mga board members ng kumpanya.
Ikaw ang mag-aayos ng gown ko. Siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi dahil ito ang gabi ng aking tagumpay. Ang utos nito ay may kasama pang mapanguyam ng ngiti. Marahang tumingin si Elara sa kanyang biyenan at sa isang tinig na walang bakas ng kaba, siya ay sumagot. Opo ma, sisiguraduhin kong hindi niyo malilimutan ang gabing ito. Magiging gabi ito na itatala sa kasaysayan ng ating pamilya. Tinitigan niya ang matanda. Tila binabasa ang bawat linya sa mukha nito. Iniisip kung paano ito magbabago kapag ang lahat ng kanilang kasamaan ay nalantad na sa harap ng buong mundo. Ang buong mansyon ay tila isang malaking makina na nagsisimulang umugong para sa pinakahihintay na ika-6 na pong fiesta ng pamilya Ramirez. Mula sa kusina hanggang sa malawak na ballroom, bawat sulok ay puno ng mga bulaklak, mamahaling tela at mga taong nagmamadali para sa gaganaping selebrasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Elara ay isang anino na walang tinig, gumagalaw sa pagitan ng mga bisita at trabahador upang matiyak na ang lahat ay ayon sa nais ng kanyang biyenan. Habang iniaayos niya ang mga centerpiece sa mahabang hapag, lumapit si Stella na nakasuot ng isang makinang na gown na tila isang reyna. Elara, pakibilisan naman ang pag-aayos dyan. Darating na ang mga VIP guests ni Carlos. Ayaw naming makakita ng kahit anong mantsa o gusot. Pasaring ng babae sabay ngisi. Ni hindi tumingin si Carlos na nakatayo sa likuran nito. Abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo habang tila hindi naririnig ang pambabastos sa kanyang asawa. Ang bawat salita ay tinanggap ni Elara nang may kasamang matatag na katahimikan. Isang katahimikang nagdadala ng babala na hindi nila nauunawaan. Nang dapit hapon na at ang lahat ay abala sa huling paghahanda, pasimpleng lumabas si Elara patungo sa madilim na sulok ng malawak na garden sa likod ng mansyon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, naghihintay ang isang lalaking nakasuot ng simpleng itim na jacket, si Mateo. Sa gitna ng anino ng mga halaman, iniabot ni Mateo ang isang makapal na brown envelope. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Nandito na ang lahat, Elara. Ang temporary restraining order, ang mga freeze order sa lahat ng accounts ni Carlos at Doña Sofia, at ang warrant na magpapatunay sa kanilang mga krimen. Handa na ang lahat para sa hudyat mo. Bulong ng abogado, ang boses nito ay puno ng katapatan at pangako. Tinitigan ni Elara ang mga dokumento at naramdaman niya ang isang matinding kaba na may halong ginhawa. Napansin ni Mateo ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Elara. Sa halip na magsalita, dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae. Ang dapi ng kanyang mga daliri sa pisngi ni Elara ay parang isang bulong ng kalayaan, isang haplos na nagdadala ng init na matagal nang hindi naramdaman ng kanyang puso. Pagkatapos ng gabing ito, Elara, malaya ka na. Wala nang makakasakit sa'yo o kay Maya. Nandito lang ako. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumigil. Ang tunog ng hangin sa mga dahon ay naging isang malamyos na musika na nagbibigay ng lakas kay Elara na harapin ang anumang unos na darating. Bumalik si Elara sa loob ng venue. Itinatago ang mahahalagang papel sa isang lugar na hindi iisipin ng sinuman, sa ilalim mismo ng marangyang birthday cake ni Doña Sofia. Habang papasok siya sa grand ballroom, narinig niya ang tawanan ni na Carlos at Stella sa may pasilyo. Pagkatapos ng gabing ito, Carlos, wala na tayong iisiping problema. Papalayasin na natin si Elara at tayo na ang magsasama ng tuluyan sa bahay na ito. Masayang sabi ni Stella habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Sumagot si Carlos ng isang mapanuring tawa, tila sang-ayon sa malupit na balak para sa asawang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang mga salitang ito ay hindi na sumugat kay Elara. Sa halip,
Ito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng Grand Ballroom, hudyat ng pagdating ng mga unang bisita, mga kilalang politiko, negosyante, at ang buong board of directors ng kumpanya. Ang marangyang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa bawat sulok ng silid, nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan. Nakatayo si Elara sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang bawat taong pumapasok. Alam niya na sa bawat pagpatak ng oras, papalapit na siya sa sandaling ang lahat ng marangyang kasinungalingang ito ay guguho. Ang tunog ng mga kristal na baso na nagbabanggaan ay tila isang babala para sa paparating na bagyo. Ang marangyang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila mga nanunuya na mata na nakatingin sa bawat sulok ng malawak na ballroom ng mansyon. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang samyo ng pinakamasasarap na pagkain ay humahalo sa amoy ng mga pabangong nagkakahalaga ng libo-libo, na lumilikha ng isang hangin ng huwad na karangyaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Sofia, na suot ang kanyang kulay gintong gown. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamalaki habang tinitingnan ang mga maimpluwensyang tao na dumalo sa kanyang ika-60 fiesta. Sa kanyang tabi, nakatayo si Carlos na may tindig ng isang matagumpay na hari, habang si Stella naman ay hindi lumalayo sa kanya. Hinahaplos ang kanyang tiyan na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa buong mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Doña Sofia sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-aari. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap ng pamilya Ramirez. Higit sa lahat, ipinagmamalaki ko ang aking anak na si Carlos na sa kanyang kasipagan at talino ay lalong nagpalago sa imperyong itinayo ng ating pamilya. Isang masiglang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid na tila mga alon na humahampas sa dalampasigan. Hindi nagtagal at kinuha ni Carlos ang mikropono. Salamat, Ma. At ngayong gabi, gusto ko ring ipakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon, si Stella. Siya ang magbibigay ng tunay na tagapagmana ng dugong Ramirez na matagal na nating hinihintay. Ang mga bisita ay nagpalitan ng makahulugang tingin at bulungan, ngunit sa huli ay muling pumalakpak dahil sa silaw ng yaman na nakapaligid sa kanila. Samantala, sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa ningning ng entablado, nakatayo si Elara kasama ang kanyang anak na si Maya. Suot niya ang isang simpleng lumang damit na tila isang anino sa gitna ng mga nagkikinangang kasuotan. Isang matandang bisita ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang walang lamang baso. "Waitress, pakikuha naman ako ng isang basong champagne." Utos nito nang hindi man lamang siya tinitingnan. Tahimik na tumango si Elara at kinuha ang baso. Tinatanggap ang bawat paghamak ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa marangyang birthday cake sa gilid ng entablado, kung saan nakatago ang mga dokumentong tatapos sa lahat ng ito. Isang malalim na hapdi ang kumurot sa kanyang puso nang makita ang tuwa sa mukha ni Carlos habang inaalagaan si Stella, ang parehong tuwa na kailanman ay hindi niya naranasan mula sa kanyang asawa. Muling nagsalita si Doña Sofia at sa pagkakataong ito ay lumingon siya sa direksyon ni Elara. At siyempre, hindi natin dapat kalimutan ang aming mabait at masunuring manugang na si Elara. "Halika rito sa entablado, Ija," tawag ng matanda, na may halong mapang-uyam ng ngiti. Ang lahat ng paningin ay natuon sa babaeng naglalakad mula sa dilim patungo sa maliwanag na entablado. Ang bawat hakbang ni Elara ay tila isang pag-akyat sa isang bundok ng mga tinik. Pag-akyat niya, hinawakan ni Doña Sofia ang kanyang balikat ng mahigpit. Isang kilos na tila nagpapakita ng pag-aari sa harap ng maraming tao. Si Elara ay isang huwaran ng pagpapakumbaba. Alam niya ang kanyang lugar sa pamilyang ito at marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hindi ba, Elara? Ang matitinding salitang iyon ay tila mga sampal na nag-iwan ng pulang marka
sa dignidad ng biktima. Iniabot ni Carlos ang mikropono kay Elara na tila isang huling biro bago ang kanyang tuluyang pagbagsak. Kinuha ito ni Elara. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng isang lihim na kapangyarihan. Tinitigan niya ang bawat tao sa ballroom, mula sa mga board members hanggang sa kanyang biyenan at asawa na nakatingin sa kanya nang may kasamang pangungutya. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay lumabas na malinaw, malakas, at may dalang nakapangingilabot na katiyakan. Totoo po ang sinabi ni Doña Sofia, napakahalaga ng utang na loob. Kaya ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, sisiguraduhin kong babayaran ko ang bawat utang na yon, pati na ang interes na naipon sa loob ng maraming taon. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga ngiti sa labi ni na Carlos at Doña Sofia ay unting naglaho, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Bago pa man sila makapagtanong o makapagsalita, ang lahat ng marangyang ilaw ng mga chandelier ay biglang namatay. Ang buong silid ay nilamon ng isang madilim at mabigat na katahimikan na tila isang hudyat na ang panahon ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng natapos at mula sa kadilimang ito ay lilitaw ang katotohanang dudurog sa kanilang lahat. Sa gitna ng mabigat na kadiliman, isang malakas na sinag ng liwanag ang biglang tumama sa dambuhalang LED screen sa likod ni Elara. Ang mga bisita ay napahawak sa kanilang mga upuan habang ang lahat ng paningin ay natuon sa mga larawang isa-isang lumalabas. Ngunit hindi ito ang pinagmamalaking tribute video para sa kaarawan ni Doña Sofia. Sa halip, ang nakalarawan doon ay ang orihinal na huling habilin at testamento ng yumaong ama ni Elara. Kasunod nito ay ang mga bank statements na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw mula sa pondo ng kumpanya patungo sa lihim na account ni Stella. Ang nakabibinging bulungan ng mga board directors at mga politiko ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabalot sa buong ballroom. Peke ang lahat ng yan. Patayin niyo ang projector na yan. Bulyaw ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit habang pilit niyang tinutungo ang kontrol ng mga kagamitan. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniporme ng gwardiya, mga taong lihim na kinuha ni Elara at Mateo upang matiyak na matatapos ang katarungan. Ang lahat ng mata ay nananatiling nakatitig sa screen, lalo na nang lumabas ang paghahambing ng tunay na pirma ni Elara at ang pilit na panggagaya na ginawa ni Carlos sa power of attorney. Ang katotohanan ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang selebrasyon. Humakbang si Elara patungo sa gitna ng entablado. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa loob ng 7 taon, pinaniwala niyo ako na wala akong halaga. Pinaniwala niyo ang mundo na kayo ang nagligtas sa akin. Ngunit ang totoo, bawat haligi ng bahay na ito, bawat kusing na ginagamit niyo para sa inyong karangyaan ay pag-aari ko. Nakatayo kayo sa sahig na pinundar ng aking ama at ngayong gabi, tinatapos ko na ang inyong panunungkulan. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging kasing bigat ng tingga. Si Stella ay napaupo sa kanyang silya, nanginginig ang mga kamay habang pilit na itinatago ang kanyang muka mula sa mga kumikislap na kamera ng ilang reporter na naroroon. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay muling kumuha ng atensyon ng lahat. Pumasok si Mateo Cruz, kasama ang ilang mga pulis na nakasuot ng formal na uniforme. Bit-bit ang mga legal na dokumento na may selyo ng korte. Carlos Ramirez at Doña Sofia Ramirez, narito kami upang isilbi ang warrant of arrest para sa kasong syndicated estafa at falsification of public documents. Kasama na rin ang pansamantalang pag-freeze sa lahat ng inyong ari-arian habang isinasagawa ang investigasyon. Mariing pahayag ng opisyal. Ang mga bisita ay nag-atrasan.
tila ayaw madamay sa mantsa ng kahihiyan na lumalaganap sa entablado. Dahan-dahang lumapit si Doña Sofia kay Elara. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pekeng luha at desperasyon. Elara, Ija, pamilya tayo. Huwag mong gawin ito sa amin. Tinulungan ka namin noong namatay ang papa mo. Hindi mo ba maalala ang utang na loob mo? Ang boses ng matanda ay puno ng gaslighting. Pilit na ginagamit ang emosyon upang makalusot sa huling pagkakataon. Tiningnan siya ni Elara ng diretso sa mga mata, isang titig na kasing lamig ng yelo. Naalala ko po, ma. Lalo na ang resibo ng gamot na binili nyo sa gabi ng kanyang kamatayan. Ang gamot na pampataas ng blood pressure na ipinainom nyo sa isang taong may mahinang puso. Ang mga salitang ito ay tila isang huling sampal na nagpatahimik sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia at biglang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Habang pinupusasan si Carlos, nagsimulang sumigaw ang lalaki at isinisi ang lahat kay Stella, habang ang babae naman ay nagsusumamo na wala siyang alam sa mga krimen ng mag-ina. Ang dalawang taong matagal na nagkaisa upang saktan si Elara ay ngayon ay tila mga asong nag-aaway sa harap ng lahat. Habang hinihila sila palayo sa marangyang ballroom, si Elara ay nanatiling nakatayo sa gitna, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Maya. Ang lahat ng ningning ng fiesta ay tila naglaho. Iniiwan silang dalawa sa gitna ng katarungang matagal na nilang hinintay, ngunit ang tunay na katanungan ay nananatili. Sapat na ba ang pagkakulong nila upang mawala ang sakit na nakabaon sa kanyang puso? Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay tila sumasakal sa huling bahagi ng dangal na pinanghahawakan ni Carlos sa loob ng presinto. Sa likod ng mga rehas, ang dating makapangyarihang CEO ay mukhang isang basang sisiw. Gusot ang mamahaling polo, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at paninisi. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Stella na ang dating makinis at mapuputing balat ay namumutla na rin sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bombilya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay biglang binasag ng isang matalilim at punong-puno ng puot na sumbat mula kay Stella. Wala kang kwenta, Carlos. Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko ba akin ang bahay at ang kumpanya? Ngayong wala ka ng pera, anong akala mo sa akin? Sasama sa'yo sa impyernong ito. Ang mga salita ng babae ay tila mga latay na humahampas sa mukha ni Carlos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalaki, isang tawang walang kagalakan, kundi puno ng pait. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, Stella. Pinagtaksilan ko ang asawa ko para sa'yo. At ngayon, iiwan mo ako? Ngumisi si Stella, isang ngisi na kasing lamig ng asero. I don't need a loser. At para malaman mo, hindi sa'yo ang batang dinadala ko. Ginamit lang kita dahil ikaw ang pinakamalaking isda na nautok ko. Pero nagkamali pala ako dahil mas mahirap ka pa sa daga. Ang pag-amin na yon ay tila isang huling saksak sa puso ni Carlos, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagmamataas. Ang pagkakaroon ng lalaking tagapagmana ay isa lamang palang marangyang panaginip na gawa sa bula. Samantala, sa isang malayong charity ward ng ospital, nakahiga si Doña Sofia sa isang kama na napapalibutan ng mga puting dingding na tila sumasakal sa kanyang huling hininga. Ang babaeng dati ay hindi tumatapak sa lupa dahil sa taas ng kanyang lipad ay ngayon ay hindi na makagalaw. Ang stroke na tumama sa kanya sa gabi ng fiesta ay nag-iwan sa kanya ng paralisadong katawan at isang dila na hindi na makabuo ng kahit isang malinaw na salita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, tila nakatitig sa kawalan habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Wala siyang kasama kundi ang tunog ng sarili niyang mahinang paghinga at ang malamig na liwanag ng monitor na nagpapakita ng bawat pagtibok ng kanyang pagod na puso.
Ito ang kulungang ginawa niya para sa kanyang sarili. Isang kulungan ng katahimikan at pagsisisi na walang sino mang nais bumisita. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elara ay pumasok sa presinto upang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Nakaupo siya sa harap ng glass partition, tinitigan ng asawang 7 taon niyang pinagsilbihan ng may katapatan. Nang makita siya ni Carlos, agad na lumapit ang lalaki at idiniin ang kanyang nanginginig na mga palad sa salamin. Elara, please Ija, maawa ka. Alam kong mahal mo pa ako. Para kay Maya, ilabas mo ako rito. Hindi pwedeng lumaki ang anak natin na may amang nakakulong. Patawarin mo ako. Babawi ako sa inyo. Ang mga pagsusumamo ni Carlos ay puno ng emosyonal na manipulasyon. Ang huling barahan na lagi niyang ginagamit upang pasukuin si Elara. Tinitigan siya ni Elara ng diretsyo, walang galit, walang puot, tanging isang malalim na awa na para sa isang estranghero. Wala nang ama si Maya Carlos. Ang mayroon siya ay isang magnanakaw at isang lalaking walang dangal. At hindi ko napapayagang marumihan pa ng anino mo ang kanyang kinabukasan. Ang utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat sa akin ay binayaran ko na ng 7 taon ng aking buhay. Malaya na ako. Sa bawat salita ni Elara, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng mabigat na kadena na matagal na nakagapos sa kanyang dibdib. Tumayo siya at hindi na lumingon pa sa lalaking humahagulgol at tumatawag sa kanyang pangalan habang hinihila ito ng mga pulis pabalik sa selda. Paglabas ni Elara ng presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi at ang malambot na liwanag ng mga bituin. Sa di kalayuan, nakatayo si Mateo Cruz sa tabi ng kanyang sasakyan, matiyagang naghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Elara. Isang hawak na puno ng proteksyon at pangako. Naglakad sila palayo sa madilim na gusaling iyon. Ang kanilang mga yabag sa semento ay tila isang bagong kabanata na nagsisimula ng isulat. Habang sumasakay sila sa sasakyan, isang malalim na katanungan ang pumasok sa isip ni Elara. Matapos ang lahat ng pagkawasak, handa na ba ang kanyang puso na tumibok muli para sa isang bagong umaga? Ang bawat hakbang ni Elara sa kahabaan ng pasilyo ng ospital ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga taong nabuhay siya sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang bigat ng kanyang mga yabag sa makinis na semento ay hindi na galing sa pagod, kundi sa isang matatag na kapasyahan. Huminto siya sa harap ng isang puting pinto at dahan-dahang pinihit ang seradura. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng hanging lumalabas mula sa aircon. Doon, sa tabi ng bintana, nakaupo sa isang wheelchair, ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat, si Doña Sofia. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tila isang tuyong dahon na lamang na madaling tangayin ng hangin. Paralisado ang kalahati ng kanyang katawan at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ay ngayon ay puno na lamang ng pait at pagsisama. Nilapitan siya ni Elara nang walang kahit anong sigaw o galit. Tinitigan niya ang matanda na ngayon ay hindi na makapagsalita. Tanging ang mga luha lamang na gumugulong sa kulubot nitong pisngi ang nagsasabi ng kanyang nararamdaman. Hindi ko po aatrasan ang kaso ni Carlos, ma. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng ninakaw niya sa amin ni Maya. Mahinahong simula ni Elara. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging dumadampi sa silid. Pero para sa inyo, hinahayaan na kita sa kulungang ginawa mo para sa sarili mo. Ang katahimikan at ang kalungkutan sa silid na ito ang magiging kaparusahan mo. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Tumalikod si Elara at naglakad palabas. Iniwan ang matanda na nakatingin sa kawalan. Baon ang lahat ng lihim at pagkakasala
na wala ng sino mang nais makinig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Elara ang tila pagkawala ng isang napakabigat na kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang mga balikat. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Bumalik sila sa mansyon, ngunit hindi na ito ang mansyong puno ng puot ng mga Ramirez. Ipinatanggal na ni Elara ang malaking pangalan sa gate at pinalitan ito ng pangalan ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng malawak at lunti ang garden, nakita niya si Maya na masayang tumatakbo, hinahabol ang mga makukulay na paru-paro nang walang anumang takot o pangamba. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa mga sugat ni Elara. Lumapit si Mateo Cruz mula sa likuran. Hindi siya nagsalita, ngunit ang init ng kanyang presensya ay sapat na upang malaman ni Elara na siya ay ligtas. Inilabas ni Mateo ang isang maliit at simpleng kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ito ni Elara, hindi isang singsing ang bumulaga sa kanya, kundi isang gintong kwintas na may pendant ng isang nagniningning na araw. Para sa bagong umaga mo, Elara. Para sa liwanag na kailanman ay hindi na muling magdidilim. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at malalim na paghanga. Dahan-dahan niyang isinuot ang kwintas kay Elara at ang dampi ng kanyang mga daliri sa leeg ng babae ay nag-iwan ng isang matamis na kilig na matagal nang hindi naramdaman ng kanyang puso. Sumandal si Elara sa matatag na balikat ni Mateo habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Walang halong takot ang kanyang puso sa darating na gabi dahil alam niyang sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, hindi na ang mga anino ng nakaraan ang kanyang makikita. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ng gabi ay hindi na isang banta, kundi isang pangako ng kapayapaan. Ang katanungan sa kanyang isip ay nasagot na. Handa na siyang magmahal muli, handa na siyang mabuhay. At sa gabing ito, sa wakas, ay makakatulog siya ng payapa sa bisig ng taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang bagong pahina na isinusulat ng tadhana sa buhay ni Elara. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng mga kasinungalingan ng mga Ramirez at sa bawat paglipas ng araw, ang bawat sugat sa kanyang puso ay unti-unti nang naging mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang tagumpay. Ang mansyon na dati ay saksi sa kanyang mga hikbi ay isa na ngayong tahanan na puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang malamyos na tunog ng pag-awit ng mga ibon sa labas ng bintana. Si Elara ay hindi na ang babaeng nakayuko sa harap ng hapagkainan. Siya na ngayon ang CEO ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama at higit pa roon, itinatag niya ang alamat ni Elara Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang opisina, tinitigan niya ang isang larawan sa kanyang mesa. Si Maya, na ngayon ay isang dalagita na, ay may mga matang nagniningning sa pangarap at labi na laging may ngiti. Wala na sa mga mata ng bata, ang takot na dati ay pilit na ibinabaon ni Elara sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako, ang hustisya ay patuloy na naniningil sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Carlos ay tumatanda na sa loob ng bilibid. Ang kanyang pangalan ay nabaon na sa limot at ang kanyang karangyaan ay naging alabok. Wala na ang mga liham ng pagsusumamo na dati ay ipinapadala nito dahil alam ni Carlos na wala ng puwang ang kanyang anino sa mundo ni Elara. Si Doña Sofia naman ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas sa isang charity ward. Mag-isa at baon ang matinding pagsisisi na hindi na kailanman narinig ng sinuman. Ang kanilang katapusan ay hindi naging mitya ng kagalakan para kay Elara, kundi isang paalala na ang bawat masamang binhi
ay may katumbas na mapait na ani. Naramdaman ni Elara ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman na si Mateo Cruz iyon. Sa loob ng 5 taon, si Mateo ay nanatiling kanyang katuwang, ang kanyang matatag na sandigan sa bawat unos at tagumpay. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Elara, isang hawak na puno ng tapat na pag-ibig at walang hanggang respeto. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation, Elara. Maraming kababaihan ang naghihintay na marinig ang kwento mo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang musika na nagpapatatag sa kanyang kalooban. Hinarap siya ni Elara at nginitian ng may buong katapatan. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin noong ako mismo ay susuko na. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng may kasiguraduhan. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat tingin nila ay isang pangako ng isang bukas na puno ng pagpapahalaga. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi naging mabilis. Ito ay isang dahan-dahang paghilom na binuo ng panahon at pag-unawa. Sa huling sandali ng kanyang pagninilay, tiningnan ni Elara ang malawak na abot-tanaw mula sa kanyang bintana. Ang katanungan kung pinatawad na ba niya sila ay may malinaw na kasagutan sa kanyang isip. Pinatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng galit. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagkakulong ng kaaway, kundi sa paglaya ng sariling puso mula sa gapos ng nakaraan. Ang mensahe ni Elara para sa lahat ng kababaihang nakikinig ay tila isang bulong sa hangin na nagdadala ng pag-asa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang tiniis na pasakit o sa dami ng kanyang isinakripisyo para sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang tunay na lakas ay nasa dahan-dahang pagtayo mula sa pagkakadapa, sa pagpili sa sariling dignidad, at sa tapang na muling magbukas ng puso kahit pa ito ay naging piraso ng bubog. Ang gabi ay natapos na at sa wakas, ang bukang liwayway ay narito na upang manatili.